Ang kapatid ay pwede ring maging isang matalik na kaibigan. Lalo na sa mga panahon na tayo ay pinanghihinaan ng loob ng dahil sa mga pagsubok sa buhay. Minsan lang sila din ang nagiging dahilan para tayo ay masaktan. Ikaw kapuso, handa ka bang magpatawad sa kabila ng pasakit na binigay sa iyo ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo at maraming salamat po at nabigyan nyo ng oras itong liham ko. Sa totoo lang po ay hindi ko na po inaasahan na mapili kahit paano itong sulat ko. Masugid po akong tagapakinig ng Barangay Love Stories at lagi ko pong inaabangan ang mga bagong upload ninyo. Bawat pagkakataon ko na makinig ay sinasamantala ko. Magandang pampalipas oras po kasi habang nandito ako sa Australia. Bukod sa nawawala ang pagka-homesick ko ay ang dami ko pang napupulot na aral sa mga kwento na napapakinggan ko sa inyong Spotify. Lakas nga po ng kabog ng dibdib ko nang mag-decide ako na sumulat sa inyo. Alam ko po na libo-libo ang natatanggap ninyong sulat mula sa ating mga kabarangay at mga kapuso. Mga kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa na nagbabakasakaling maitampok sa inyong programa. Kaya mababa po talaga ang kumpiyansa ko na mababasa po ninyo ang sulat ko na ito. Napaka-espesyal po tuloy ng pakiramdam ko. Salamat po ulit. Bago po ang lahat ay nais ko pong magpakilala. Ako po si Tony, 37 years old at nakabase sa Australia. Hindi naman po ako kagwapuhan pero sabi nila ay may konti daw akong hawig kay Seth Cadayona. Kaya hindi na paghahalatang wala na sa kalendaryo ang edad ko. Kasal po kami ng asawa kong si Lorraine at may isa kaming anak. Nagkakilala po kami sa trabaho, bali isa po akong accountant tapos si Lorraine naman ay isang executive assistant. Matagal na po akong nagtatrabaho sa Australia, mga 5 years na. Noong magkakilala kami. Pinagmamalaki ko po sa mga tropa ko na dumaan kami sa friend zone. Tapos nagkamabutihan at nauwi sa altarang pagmamahala namin. Di kalaunan ay binayaan kami ng isang anak na lalaki, si Baby JJ. Ito na po ang simula ng kwento ko. Dito po kasi sa Australia pwede kang magkaroon ng hanggang 4 na trabaho ng sabay-sabay. Dahil kung ikukumpara sa Pilipinas, ang cost of living dito ay sadyang mas mahal. Kaya pareho po kaming lumalagari. Pero simula noong nabuntis ang asawa ko ay napilitan si Lorraine na magbawas ng oras para sa trabaho at ako naman ay nagdagdag pa ng pagkakakitaan kung makadiskarte man. Yun nga lang, Papa Dudut, ay walang magbabantay sa bata sa sobrang dami ng pinagkakaabalahan naming dalawa. Papa Dudut. Naku, eto na naman tayo. Pag-aawayan na naman ba talaga natin to, Tony? Wala akong sinasabing ganyan, Rain, ha? Ang sakin lang, kung may dapat magbantay kay JJ, ikaw yun. Alangan namang ako'y magpapadede sa kanya, hindi ba? Bakit? Pwede ka rin naman magpadede ng bata ah. Hindi naman kesyo dumidede si JJ, ibig sabihin hindi ka na pwede magbantay, di ba? Tsaka kung yun lang naman yung iniisip mo, pwede naman tayo bumili ng pump para dun. At kung wala talaga, may formula. Alam mo, kung ako lang, gusto kong ako magbantay. O yun naman pala eh. Ang problema ko lang kasi, hindi ko maiwanan yung mga trabaho ko. Alam mo naman na sobrang kritikal ng mga susunod na buwan. Kaya kailangan kong itodo yung pagpapakitang gilas. Mabait nga lang yung mga boss ko na pinayagan nila ako mag-leave para maalalayan kita eh. Hindi pwedeng mabawasan yung kinikita natin. Ako na nga yung nahirapan manganak, tapos ako pa ngayon yung kailangan mag-adjust? Parang mali naman ata yun. Hindi naman sa ganun, Rain. Ang sakin lang kasi, hindi ba mas maganda kung ikaw yung magbantay? Kasi ikaw yung mas nakakaalam kung ano yung mga kailangan niya eh. Pero paano
paano sila nanay? Hindi pwedeng maantala yung padala ko sa kanila sa Pilipinas. Ano ka ba? Bayad pa rin naman yung maternity leave mo. Ikaw naman oh. Huwag mong sabihin na kalimutan mo yun. Hindi, Tony. Alam ko yun. Pero pagkatapos ng 15 weeks, ano na? Hindi naman pwedeng nga lang sila nanay. At isa pa, masyado na ako maraming naiwang trabaho. Nakakahiya sa mga kasamahan ko kung iaasa ko lahat sa kanila. Eh kung ganun, wala tayong choice kundi kumuha ng kasambahay para mag-alaga sa bata. Nasisiraan ka na ba? Hindi ko ipagkakatiwala yung anak natin sa kung kani-kanino lang. Baka mamaya kidnapin si JJ habang nasa trabaho tayong dalawa. Bakit? May kilala ka bang payag magbantay kay JJ habang wala tayo? Si Claude, yung kapatid mo. Ray naman, nag-aaral pa siya tapos aabalahin mo. Hindi niya kailangan ng distraction sa pag-aaral niya. Bakit hindi natin subukan? Isa pa, sa tingin ko mas makakabuti para sa kanya na dito na mag-aral para naman matuto siyang tumayo sa sarili niya mga paa. Tsaka isa pa, di ba sabi mo nag-qualify siya dun sa junior term abroad na exchange program ng school niya? Oh, siguradong bibigyan yun agad ng student visa kasi yung eskwelahan niya mismo yung maglalabas ng mga dokumentong kailangan para bigyan siya ng student visa. Eh paano kung hindi siya pumayag? Eh paano kung pumayag siya? Walang masama kung susubukan. Pumayag naman po ako sa naging suhestyon niya na alokin yung kapatid kong si Claude na tumira sa amin para magbantay kay JJ habang nag-aaral siya. Wala rin naman akong magawa kundi ang umuo kasi kahit na maganda ang maternity at parental leave benefits na ibinibigay ng gobyerno sa amin dito sa Australia ay may hangganan din naman po yun para sa akin dahil hindi naman ako yung nagbubuntis. Hindi ko pa rin po pwedeng iwanan yung trabaho ko dahil umaasa rin sa akin ang mga magulang ko sa Pilipinas. Pinag-usapan po namin ni Lorraine noong oras na yon kung ano yung mga pwede namin gawin para makumbinsi si Claude na pumayag na tanggapin ang offer namin. Kung ako lang ang tatanungin, siguro naman ay malaking bagay na para sa kanya na sa ibang bansa siya mag-aaral ng kolehiyo. Hindi hamak na mas magandang tingnan sa resume na sa ibang bansa ka nagtapos ng pag-aaral. Pagkatapos naming mag-plancha ni Lorraine ng mga sasabihin ko para mahikayat ang kapatid ko, ay agad-agad ko na ngang tinawagan si Utol Papa Dudut. Hello, Tol. O kuya, napatawag ka. Anong sa atin? Tol, busy ka ba? Nakakaabala ba ako? Medyo kuya eh. Nagre-review kasi ako para sa finals. Bakit? May problema ba? Wala naman. Nag-iisip lang kasi ako. Sabihin nating may nag-alok sa'yo na dalhin ka dito sa Australia para dun sa junior term abroad program ng school mo. Kung ikaw ba, susunggaban mo yun kung sakali? Aba oo naman. Kaso nga lang, marami akong kailangan pag-isipan. Una sa lahat, saan ako titira? Tapos sa akin lahat ng gastos sa pagkain. Sa bayad sa upahan ko. Ibig sabihin, kailangan ko rin humanap ng trabaho. Depende na lang siguro kuya. Bakit? May gusto ka bang sabihin sa akin? Diretso yun na kita, Tol, ha? Kasi naghahanap kami ng ate Lorraine mo ng pwede mag-alaga kay baby JJ eh. Hindi naman ako makapagtiwala sa kung sino lang. Baka mamaya kidnapin nila eh. Naisip kita. Kaya eto, nagbabakasakali lang naman. Seryoso ka ba kuya? Gusto mong iwanan ko yung buhay ko dito sa Pinas para mag-aral dyan? Para saan? Para magbantay ng bata? Huwag mo naman masamain ha. Walang problema sa akin na bantayan si JJ. Pamangkin ko yan eh. Kaso lang, hindi ako handa eh. Naiintindihan ko naman, Tol. Nagbabakasakali lang ako. Pero sasagarin ko na ha. Kung sakaling umuo ka, kami na ng ate mo bahala sa titirhan mo at sa pagkain. Ang kailangan mo lang talagang alalahanin si JJ
at yung pag-aaral mo. Ay, hindi ko talaga alam eh. Parang ang hirap kasi. Nandito sa Pinas ang buhay ko, kuya. Sige. Para sulit naman yung punta mo dito, sasahuran ka namin ng ate mo. Kung kukwentahin mo ang per hour rate mo dito, lalabas na 665 pesos ang pwede mong kitain. Pero since utol kita, gagawin ko ng $25 ang per hour mo para lalabas na 850 ang take home mo. Hindi ka ba mahihirapan, kuya? Dagdag gastos pa yan sa inyo ni ate. Apat-apat na nga trabaho mo dyan. Dadagdagan mo pa yung mga alalahanin mo. Wala yun tol, ikaw yan eh. Pero kailangan talaga kasi namin ng ate mo ng tulong na bantayan si JJ. Hindi naman namin siya gustong ipagkatiwala kung kanino lang. Baka nga kasi mamaya may masamang gawin. Maniwala ka tol, wala kang ibang kailangang alalahanin kundi ang pag-aaral mo. At saka pagbabantay doon sa pamangkin mo. Sa bagay, mahirap na magtiwala sa mga hindi mo kakilala. O paano? Payag ka na ba? Pag-iisipan ko muna, kuya. Malaking desisyon kasi ito eh. Kaya hindi pwedeng basta-basta na lang ako sasagot. Sige lang. Naiintindihan kita. Naiintindihan ko naman po noong sabihin ni Claude sa akin na nag-aalangan siyang tanggapin yung alok namin sa kanya. Nasa Pilipinas nga naman po kasi ang buhay niya at hindi rin naman madaling mag-alsa balutan na lamang tapos ay biglang lumipad sa ibang bansa at iwanan na ang lahat. Pati yung nakagisnan niyang buhay ay maraming pwedeng mangyari sa loob ng 1 taon. Sa totoo lang ay hindi po ako nahihirapang maintindihan ng kapatid ko. Minsan na rin naman po akong nalagay sa posisyon noong nag-decide akong lumipad papunta ng Australia para magtrabaho. Ang pinagkaiba lang po namin nung ako ay umalis ay nakatapos na ako sa pag-aaral. Si Claude po kasi ay magtatapos pa lamang ng college. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa kabutihang palad ay tinanggap din ni Claude ang alok namin sa kanya. Dahil dito ay agad-agad ay hindi na nag-aksaya ng oras si Claude para maasikaso lahat ng mga papeles na kailangan para makapunta siya ng Australia nang walang sabit. Gaya ng napag-usapan namin ni Utol sa video chat namin ay pasasweldohin namin siya ni Lorraine at sagot na rin namin ang lahat ng mga gastusin niya para makapag-ipon siya habang nag-aaral at nagbabantay kay JJ. Habang papalapit na ang araw ng pagdating ni Claude ay hinanda namin ni Lorraine ang lahat. Mula sa kwartong tutulugan niya hanggang sa kung ano ang mga lulutuing ulam sa pagsalubong sa kanya. Siguro po'y nakadagdag din na ito ang unang pagkakataon na makakasalamuhan niya ang sarili kong pamilya kaya gano'n na lamang yung excitement ko. Siyempre papadudot utol ko yon kaya natural lang na ma-excite ako. Kaya naman pagdating sa airport, noong nagkita na kami ay dinaig pa namin ng bubble gang sa sobrang ingay papadudot. Claude! Claude! Hoy! Mamansing ka naman! Sorry kuya, hindi ko kasi agad natanggal yung headphones ko eh. Kanina pa ba kayo? Hindi naman. Kararating lang namin halos. Kamusta ba sa Pilipinas? Okay lang ba sila mama at papa? Oo, okay naman sila. Si mama nga lang medyo naiiyak. Hindi daw kasi siya sanay na mawawala ako sa bahay ng matagal eh. Sabi ko naman sa kanya, 1 taon lang naman ako dito tapos babalik na ako eh. Hindi rin natin masasabi yan. Malay mo, baka makakuha ka ng scholarship para dito ka na makatapos, hindi ba? Kailangan mo ring pagandaan yung posibilidad na yun. Tama ka naman kuya. Pero pag-usapan na lang siguro natin yan kapag dumating na. Sige. Ang sa akin lang tol, kailangan maging bukas ang isip mo kung sakaling biglang dumating yung mga ganyang pagkakataon. Oo naman kuya. Uy, Claude, salamat talaga ha. Pasensya na talaga at naabala ka pa namin ng kuya mo. Wala yun ate. Pamilya tayo eh. Saka isa pa, gusto ko rin naman makasama si Baby JJ para maaga pa lang makilala na niya ako. Hindi pwedeng hindi niya makilala ang pinakagwapo niyang tito.
Wow! Ikaw? Gwapo? San banda? Sa noo? Ay naku, wala talaga nagbago sa inyong dalawa. Wagas pa rin kayo mag-alaskahan. Pero salamat talaga tol ha. Kung ako lang, hindi kita gagambalain sa Pilipinas. Hindi mo naman problema yung inaalala namin ng ate mo ngayon eh. Wala lang talaga kaming iba mapagkatiwalaan. Wala yun kuya. Swerte lang natin na nakalusot ako sa requirements para sa junior term abroad namin. Kaya hindi tayo nahirapan. Hayaan mo, sisiguraduhin namin hindi masasayang yung punta mo dito. Kaming bahala sa'yo habang nandito ka. Dun pa lang sa dito ako mag-aaral ng 1 taon. Sobrang sulit na yon. Pero sige. O siya, maiwan ko na muna kayong dalawa ha. Kukunin ko lang yung sasakyan. Hintayin nyo na lang ako sa labas. Sige, text mo lang ako pag lalabas na kami. Okay. Sige tol. Sige kuya. Papa Dudut, sobrang ganda po ng pakikitungo namin sa isa't isa. Sa katunayan ay ginagawa namin ni Lorraine lahat ng pwede naming magawa para maramdaman ni Utol na hindi namin siya alila kundi parte siya ng pamilya. Maayos na kwarto ang tinutulugan niya. Lagi namin siyang sinasabay na kumain sa amin at bukod pa sa sinasahod niya sa pagbabantay kay JJ, binibigyan pa namin siya ng kaunting pasobra para naman may panggastos siya na para sa kanya. Nako Papa Dudut, ang laking pasasalamat ko nang dumating si Claude sa buhay namin ni Lorraine. Simula po kasi nung dumating siya ay unti-unti nang nagsisimulang masunod yung mga plano namin para sa pamilya namin. Bilang magulang naman po ay kampante na kami kasi may mapagkakatiwalaan na talaga kaming magbabantay sa anak namin. At ang mas maganda pa dito ay hindi lang po niya kami natutulungan. Pati si Claude mismo ay natutulungan namin maabot ang isang magandang kinabukasan para sa kanya. At ngayong may nagbabantay na kay JJ ay nagbalik full-time na po ulit kaming mag-asawa sa mga trabaho namin. Yun nga lang Papa Dudut, may naging kapalit. Naging abala na po ulit kaming dalawa sa pagtatrabaho. At unti-unti na po naming nararamdaman ni Lorraine na medyo kinakain na kami ng kagustuhan naming kumita ng pera. Bago pa po lumala ang sitwasyon ay ako na po yung nagkusang kausapin si Lorraine, Papa Dudut. Rain, pwede ba tayo mag-usap? Oo naman. Anong sa atin? Kasi napapansin ko na parang ang layo ng loob mo sa akin lately. Paano? Wala naman ako napapansin na nagbago. Yun na nga eh. Hindi mo talaga mapapansin kasi hindi ko yung nakakaramdam. Okay. Paano mo nasabing malayo ang loob ko sa'yo? Kasi hindi ko rin alam. Parang oo, nandyan ka. Pero kahit na nandito ka, parang lumilipad yung isip mo eh. Parang hindi naman. Hindi ko naman kayo napapabayaan ni Baby JJ, di ba? At saka kung lumilipad yung isip ko gaya ng sinabi mo, di dapat mas madalas kong makalimutan yung mga responsibilidad ko, di ba? Yun na nga eh. Hindi ka naman nagkukulang pagdating sa pagpuno sa mga pangangailangan namin ng anak mo. Pero parang may kulang pa rin eh. May problema ka ba? Parang wala naman. Pwede mo naman sabihin sa akin kung may pinagdadaanan ka. Kaya nga mag-asawa tayo, hindi ba? Wala nga akong problema, Anthony, okay? Wala akong pinagdadaanan, okay lang ako. Alam mo, baka nagpapaka-OA ka na naman sa kakaisip. Baka mamaya, ikaw lang ang gumagawa ng sarili mong mga multo, ha? Hindi rin maganda yan. Rain, matagal na tayo hindi nagsisex. May mga pangangailangan din ako. Sus! Yan lang ba pinoproblema mo? Di tara! Let's go! Hindi nga ako nagsasabi. Nagpaparamdam naman ako.
Ikaw yung hindi makapick up eh. Mukha ba akong manghuhula? Kailangan mo lang magsabi, hindi naman kita tatanggihan eh. Pero hindi ko kayang hulaan kung ano yung nasa isip mo. Kasal na tayo ah. Hindi ba dapat sa puntong ito, gets na natin ang isa't isa? Lalo na pagdating sa bagay na yon? Pero hindi ibig sabihin nun na hindi tayo papalya. Sandali nga, yun ba ang pinoproblema mo? Na hindi na tayo nakakapag-sex? Ang OA mo naman. Wala lang nangyayari sa atin ng matagal, malayo na agad ang loob ko. Intindi mo naman sana ako rin. Hindi lang yan dahil sa sex, okay? So ano yung problema mo? Parang hindi kita asawa. Pakiramdam ko, ganun na kalayo ang loob mo sa akin. Kahit magkasama tayo, hindi ko maramdaman na nasa akin yung atensyon mo. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit yun? Tony, wala kang dahilan para masaktan, okay? Sige, aminin ko. Minsan hindi kita nabibigyan ng atensyon na dapat para sa'yo. Pero kagaya mo, busy rin ako sa trabaho. Iba na ang sitwasyon natin ngayon. May anak na tayo. Kailangan nating kumayod lalo para mabigyan natin sa kanya lahat ng pangangailangan niya. Siguro nga Papa Dudut ay iba na rin talaga yung sitwasyon kasi may anak na kami at kailangan namin itong buhayin. Kaya kailangan naming magpursige lalo na sa mga trabaho namin para mapunuan naming dalawa lahat ng pangangailangan ni Baby JJ. Pero Papa Dudut, hindi naman po siguro masama kung magpahiwatig ako sa kanya na gusto kong makipagtalik sa kanya paminsan-minsan. Hindi naman po ako yung tipong aaraw-arawin yon. Kung pwede lang bakit hindi? Pero alam ko naman po na hindi sa lahat ng oras ay may matitira pa kaming lakas para doon. Madalas kasi pakiramdam ko ay kulang ang 24 oras sa loob ng isang araw sa dami ng trabaho ko. Alam naman po ni Lorraine na apat-apat yung pinagsasabay kong trabaho kasi mahal ang estado ng pamumuhay dito. Ano ba naman yung konting pag-iintindi? Ginagawa ko naman po lahat para mapunuan ko yung mga pangangailangan namin para hindi na siya masyadong nag-aalala. Masama po ba na hilingin yung isang maliit na bagay na yon? Alam ko rin naman po na sasabihin ng iba na sex lang yon. Pero may mga pangangailangan din po ako, Papa Dudut, at siya lang ang pwedeng makapuno noon bilang asawa ko. Siguro nga po ay tama rin na siya nang sinabi niya na masyado na akong OA para isipin na ang layo ng loob niya sa akin. Malay ko ba baka naman mamaya pagod lang po talaga siya. Kaya ganon ang reaksyon niya sa akin. Pero hindi ko rin masabi, sa totoo lang. Pinili ko na lang pong magtiwala, total ay asawa ko siya at sa kahit na anong relasyong mag-asawa, napakahalaga ng pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko po kailangang sabihin kung gaano kaimportante ang intimacy sa mag-asawa, Papa Dudut. Sa palagay ko naman po ay sa tagal na ng programa ninyo ay marami na pong nagpadala ng sulat sa inyo na nagkwento kung paano unti-unting nabawasan ang oras ng mag-asawa para sa isa't isa. Tapos ay nabawasan din yung dalas ng pagsisiping nila. Hanggang sa tuluyan ang nawala ng intimacy ang kanilang pagsasama. Ganon na ganon po ang nangyari sa akin at sa amin, Papa Dudut. Simula po nang kausapin ko si Lorraine tungkol sa mga agam-agam ko ay umasa ko na may magbabago. Pero wala pa rin po. Yung bihira at bilang na ang mga gabing nagsisiping kami. Yun na yung huli. Tapos ay tuluyan na siyang nanlamig sa akin. Ang sabi ko sa sarili ko ay may nagawa ba akong kasalanan sa kanya? Ang sabi naman niya sa tuwing tinatanong ko siya ay busy lang daw siya. At saka nagpapaka-paranoid na naman ako. Masisisi ba niya ako na nakakapag-isip ako ng kung ano-ano? Nanlamig na po siya ng tuluyan. Mahal na mahal ko po si Lorraine pero ang layo-layo na ng loob niya sa akin. Mabuti na lang at nandoon sa tabi ko at umaalalay ang kapatid kong si Claude. Ang sarap sa pakiramdam na habang dumadaan ako sa unos. Nang mga panahong yon dahil medyo mauga ang relasyon namin ni Lorraine ay nalalapitan ko si Claude at siyang naging sandalan ko.
Sabi niya, wala naman daw siyang napapansing kakaiba sa amin ni Lorraine at parang normal lang daw ang lahat. Ang sabi ko naman ay baka kasi wala siya sa posisyon ko kaya hindi na niya nararamdaman. Ganon pa man ay pinagpapasalamat ko talaga ng matindi na kasama namin si Utol sa bahay dito sa Australia. Kasi sa tulong ni Claude ay nahimasmasan ako sa pagbuhos ko sa kanya ng mga saloobin ko. Sabi ko pa nga po sa sarili ko ay hindi na baling hindi ako pinapakinggan ng asawa ko. Andiyan naman yung utol ko na handang maging sandalan ko. Pero kahit pagkatapos naming mag-usap ni Lorraine ay umasa pa rin po ako na manunumbalik yung dating init ng aming pagsasama. Siguro nga po papadudot naging malaking kahangalan na lamang para sa akin na umasa kasi isang gabi biglang nag-alarm yung sasakyan niya. Mukhang natalbogan na naman yata ng bola ng kapitbahay namin. Minabuti kong silipin para makasigurado at para din na patayin ko na yung alarm ng sasakyan. Alam kong sa bag niya tinatago yung susi niya kaya yun ang una kong hinalukay. Kaso lang ay noong kukunin ko na ang susi ay may nakita kong pregnancy test. Siyempre naman po ay kinagulat ko yon, Papa Dudut. Matagal-tagal na rin pong walang nangyayari sa amin tapos ay bigla na lamang na makakakita ako ng PT sa bag niya. Kaya sadyang nakakapagtaka. Noong tinignan ko ang nakalagay na resulta ay para akong sinakluban ng langit at lupa. Hirap akong paniwalaan yung nakita ko pero kung tama ang basa ko sa resulta ng PT test ay buntis ang asawa ko. Dalawa ang nakita kong linya. Kahit sino naman po sigurong asawa ay aabot ng langit ang galit na mararamdaman sa mga nalaman niya. Nagdilim ang paningin ko at sinugod ko siya sa kwarto namin para pilitin siyang sagutin ang lahat ng mga katanungan ko, Papa Dudut. Paano mo ako nagawang lokohin, Rain? Paano? Anong sinasabi mo? Tsaka pwede ba babahaan mo yung boses mo? Natutulog na si JJ, baka magising pa. Sagutin mo yung tanong ko. Sino kinakalantari mong lalaki? Kilala ko ba siya? Sabihin mo! Sandali nga! Hindi talaga kita masundan eh. Saan mo nakuha yung ideya na may kabit ako? Wala ka namang basihan eh. Basehan? Ganon. Eto, saksak mo sa mukha mo. Pregnancy test tapos positive yung resulta. Ikaw lang ang babae dito sa bahay na to, Lorraine. Kaya huwag mo sasabihin sa akin na sa ibang babae yan. Ha? Ano? Kasi si Tanya, yung isa kong katrabaho, pinatago sa akin yung PT niya kasi gusto niyang surprisahin yung boyfriend niya eh. Nakalimutan niyang kunin sa akin sa pagmamadali niyang umuwi. Huwag mo akong gawing tanga. Kung kay Tanya o kung kanino pa man talaga yung PT na yan, hindi mo yung kakalimutang ibalik sa kanya. Ngayon, sabihin mo sa akin, sa ito hindi ba? Kuya, ate, ano ba nangyayari dito? Ating gabi na. Gisigawan pa kayo. Nagising tuloy si JJ. Ito kasing ate mo tol eh. Nahuli na nga may kabit, ayaw pang umamin. Ha? Paano naman magkakaroon ng kabit niyang si ate? Kami lang naman na nandito sa bahay kapag wala ka. Imposible yun. Tol, kung may nalalaman ka, sabihin mo na sa akin ngayon. Kasi ito yung prueba ko. Ba't may hawak ang pregnancy test? Nakita ko sa bagya nung kukunin ko yung susi ng sasakyan niya. Nag-alarm kasi bigla. Kaya papatayin ko dapat. Kahit paano ko isipin, hindi talaga kapanipaniwala na sa kaibigan ng ate mo yung pregnancy test. Teka lang kuya. Sigurado ka bang kay ate yan? Baka naman totoo yung sinasabi niya. Sa tingin mo yung pagkakatiwala ng kahit sinong babae sa mga kaibigan niya yung PT mismo? Hindi, di ba? Ang unang-unang gagawin dyan paggagamit, tinatapon. So bakit nasa ate mo yung PT ng kaibigan niya? Kung totoo nga yung sinasabi niya. Malay mo naman, di ba? Teka nga muna. Ba't parang pinagtatanggol mo siya? Hindi ba dapat ako yung kinakampihan mo kasi kuya mo ako? Kayong dalawa? Kuya, hindi ko ata gusto yung salita mo ah. Huwag mo naman ako pabintangan ng ganyan. Lud, kapatid kita. Tinalo mo asawa ko. At ikaw naman Lorraine, yung kapatid ko. Kuya, mali ka na inaakala. Tama na, Claude.
Oo! May namamagitan sa amin ang kapatid mo. Ate! Tama na, Claude! Sabihin na lang natin ang totoo para matapos na. Oo, Tony. May nangyari sa amin ni Claude at hindi lang to basta-basta lang laro. Bakit? Anong ginawa ko sa'yo para gantihan niyo ako ng ganito? May mga pangangailangan din ako, Tony. Alam mo ba kung gaano kahirap na kapatid mo yung unang-una kong dadatnan dito sa bahay pagkatapos ng trabaho, ha? Siya na nga lang yung laging tumutulong sa akin na ayusin yung bahay para wala ka nang aalalahanin pagdating mo eh. Alam mo namang nagpapakahirap ako sa trabaho para sa inyo ni JJ, di ba? At saka may problema ka pala sa akin eh. Bakit hindi ka nagsalita ni minsan? Hindi ba kinausap nga kita? Saka napansin ko lumalayo yung loob mo, hindi ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pwede naman ako mag-adjust para sa'yo eh. Hindi yung ganito. Kuya! Isa ka pa. Kapatid pa man din kita. Pero nagawa mo akong ahasin. Pagkatapos kitang tulungan para sa junior term mo, pagkatapos kitang patirahin sa bahay ko, gagapangin mo ang asawa ng sarili mong kapatid? Yan ba'y gaganti mo sa akin? Kuya! Hindi mo naman siguro kami masisisi ni Ate Lorraine. Kaming dalawa yung lagi magkasama dito sa bahay habang wala ka. Alam mo na nga may problema kami ng ate mo. Tapos pagsasamantala mo yung kahinaan niya? Anong klase ka? Ngayon Lorraine, sabihin mo sa akin ang totoo. Sa'yo ba tong pregnancy test na to o hindi? Oo, sa akin yan. Sinong ama ng dinadala mo? Si Claude. Wala na po akong ibang nasabi ng mga oras na yon, Papa Dudut. Kung hindi lang po kasalanang pumatay ng tao'y malamang baka nagawa ko na. Pero bago pa ako makagawa ng bagay na pagsisisihan ko ng husto ay umalis na lamang ako ng bahay para mailabas lahat ng sama ng loob ko. Hindi ko po lubos maisip na magagawa sa akin ni Lorraine yung bagay na yon at sa lahat ng pwede niyang kinalantari ay yung sarili ko pang kapatid. At mas lalo akong nanlumod dahil sa lahat ng pwedeng sumaksak sa akin ng patalikod. Sariling kapatid ko pa ang gumawa noon sa akin ng sunod-sunod. Hindi ko po matanggap na makukuha nilang gawan ako ng isang bagay na halos ikamatay ko na sa sobrang sakit. Pakiramdam ko talaga ay gugunaw na ang buong mundo ko. Pero alam ko rin na hindi ko pwedeng hayaang masira ang buhay ko dahil sa mga nangyaring yon. May anak akong umaasa sa akin at kailangan kong maging malakas para sa kanya. Noong sigurado na po akong kalmado na ako ay nagpasya akong bumalik sa bahay para kausapin ng masinsinan ang dalawa. Papa Dudut. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Handa akong palampasin itong kalapastangan ang ginawa niyong dalawa sa akin. Pero may mga kondisyon ako. Kuya, hindi mo kailangan gawin to. Manahimik ka na lang dyan, Claude. Wala kang karapatang magsalita. Sa'yo ko pinagkatiwala ang bahay at pamilya ko. Tapos, tinraidor mo ako. Tony, patawarin mo ako, hindi ko sinasadya. Kung may natitira ka pa respeto sa akin, Lorraine, hindi mo na dapat ginawa yon. O ngayon, sino nagbabayad? Ikaw hindi ba? Buntis ka ngayon at kapatid ko ang ama. Kung tutusin na, pwede ko kayong kasuhan eh. Parang awa mo na, Tony. Huwag mong gagawin yan. Baby pa si JJ. Kailangan niya ako sa tabi niya. Paano yung pag-aaral ni Claude? Hindi pa tapos yung junior term niya. Ano talagang inaalala mo? Yung pag-aaral ni Claude o yung kababuyan yung dalawa? Hindi na uubra yan sa aking style na ganyan, Rain. Natuto na ako sa ginawa niyo sa akin. Pero gaya nga na sabi ko, handa akong kalimutan lahat ito. Pero may kondisyon. Ano yun, kuya? Sabihin mo kahit ano pa yan, handa ako. Hindi to para sa'yo, Claude. Para kay Lorraine to. At wag mo kong matawag-tawag na kuya. Sa ginawa mo sa akin, magkalimutan na tayo. Ano ba yung kondisyon na yan, ha? Papauwiin si Claude? Sige! Hindi ko pipigilan! Nasa plano talaga yon.
Walang choice si Claude kundi umuwi dahil hindi ko na siya tutulungan sa pag-aaral niya. Huwag ka magbuntong-buntong hininga sa akin, Rain, ha? Hindi ko pa nilalatag yung kondisyon ko. Sorry. Sige, makikinig ako. Anong pwede kong gawin para makapagsimula tayo muli? Simple lang. Mamili ka. Kami ng anak mo o si Claude at yung anak nyo? Kuya, ano pa naman yan? Hindi na tama yan! Bakit? Kailan pa naging tama yung pagtalo mo sa asawa ng kapatid mo, ha? Huwag ka nang makialam dito, Claude. Pero kuya, Mukha pa may ko- pakialam ako! Tony, please! Anak ko rin to! Huwag mo namang idama yung pinagbubuntis ko ngayon. Wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Pero mas lalong ayoko makagawa ng matinding kasalanan dahil sa kanya. Iniisip ko pa lang na dito titira sa pamamahay ko yung anak nyo. Kumukulo na yung dugo ko. Wala na ba talagang ibang paraan, Tony? Baka naman may iba pa akong pwedeng gawin para makabawi. Karating mo naman ako, hindi ba? At sa totoo lang, wala ka sa posisyon para makipagnegosasyon sa akin tungkol dito. Tandaan mo, kayo ng kapatid ko nagkasala, hindi ako! Sige na. Para sa ikatatahimik natin, kayo ni JJ ang pipiliin ko. Ano? Nasa tamang pag-iisip ka ba? Ba't parang napakadali lang para sa'yo na magdesisyon ng ganyan? Oo! Nagkasala tayo pero mahal ko pa rin ang pamilya ko. Nagkamali ako, Claude. Pero gusto ko pa rin itama yung maling nagawa ko. At saka tama si Tony. Ako yung nagkasala. Kaya ako yung susunod sa kondisyon. Hindi. Hindi pwede yan. E paano yung anak natin? Anak natin? Anak mo! Anong ibig mo sabihin? Anak natin yung dinadala mo. Oo, dinadala ko siya pero hindi ibig sabihin kikilalanin ko siya. Lorraine naman! Ate, Lorraine! Hindi ko man gustong nangyayaring to ngayon, pero mas gusto ko mabuo pa rin ang pamilya ko. At kahit masakit sa kalooban ko, kailangan ko tong gawin. Siguro nga po ay may katiting na pagsisisi pang natitira sa kaluluwa ng asawa ko kasi kami pa rin ang anak namin ang pinili niya. Anong akala ni Claude kesyo ginapang niya ang asawa ko ay iiwanan na ako ni Lorraine? Doon siya nagkamali, Papa Dudut. Hindi na rin po ako nagdalawang isip na pabalikin ang Pilipinas si Claude para sa ikakatahimik ng lahat na siya namang sinang-ayunan ni Lorraine. Naintindihan kong kinagalit yon ng kapatid ko pero sa totoo lang ay wala siyang karapatang magalit. Total ay siya naman ang nang-ahas at gumawa ng bagay na maling-mali. Siniguro kong ipaalam sa nanay namin ni Claude ang kapangahasang ginawa niya sa akin. At nalaman ko ring na Bartolina ng todo yung walang hiyang kapatid kong yon. Noong payuhan ako ni nanay na alagaan na lamang yung bata alang-alang sa kanya ay mariing ko itong tinanggihan at pinaliwanag sa kanya na hindi ko gustong makagawa ng kahit na anong kasalanan kaya mas mabuti na kung gusto niya, siya na lamang ang mag-alaga ng bata pagkatapos ni Lorraine na mga anak. Alam ko pong walang kasalanan ng bata, Papa Dudut, pero siguro naman ay hindi niyo ako masisisi kung yon ang naisip kong paraan at naging desisyon para sa aming katahimikan. Iniisip ko pa lamang na araw-araw kong makikita yung bata sa pamamahay ko ay napupuno na ako ng puot at galit dahil sigurado ako na maaalala ko lahat ng panloloko ng asawa at kapatid ko sa akin. Maging buhay na patunay lamang ang batang yon sa naging kasalanan ni Lorraine sa akin kaya kesa mas gumulo pa ang bagay-bagay. At ang buo naming buhay, yung bata ay pinaubaya ko na lamang kay nanay. Napagdesisyon na namin ni Lorraine na magsasama pa rin kami sa kabila ng nangyari para sa pagsubok na ayusin ang relasyon namin. Hindi ko po itatago na sa ngayon ay pinipilit pa rin naming magsama para ayusin ang lahat. Pero ginagawa lang po namin ito para kay JJ at nandun rin po yung nasa sitwasyon kaming kailangan kong piliin araw-araw na patawarin si Lorraine at Claude at hindi ko alam kung magagawa ko silang patawarin ng lubos.
Pero sa ngayon, Papa Dudut, ay ginagawa ko po ang lahat para mapunuan ang pangangailangan ng mag-iina ko. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras para maibahagi ang sulat ko. Sana po ay mabasa po ninyo ang aking liham at ganoon din po inaasahan ko ang mga opinyon na magagaling sa inyong mga tagapakinig sa inyong Facebook page. Ang inyong kabarangay at kapuso forever, Tony. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang pagkakaroon ng pamilya ay hindi lang tungkol sa pagkakapareho ng dugo. Para din po ito sa mga taong tanggap ang iyong pagkatao at laging nandyan sa tabi mo kapag nangangailangan ka ng tulong. Ikaw kabarangay, may tao ka bang itinuturing na pamilya kahit na hindi kayo magkadugo? Dear Papa Dudut, hayaan niyo muna akong batiin kayo ng isang magandang hapon pati na rin po sa lahat ng inyong mga listeners. Ako po si Sadie, 23 years old at nakatira sa Pangasinan. Isa akong kahera sa grocery store na laging nakikinig sa programa ninyo tuwing nakabreak ako. Bilang Pride Month, ngayong buwan ng Hunyo ay naisipan kong gumawa ng sulat para ipadala sa inyo. Gusto ko po kasing bigyan ng pugay ang mga mahal ko sa buhay na parte ng LGBT. Lumaki po ako bilang ally or isang straight na sumusuporta sa mga miyembro ng LGBT. Kaya naman po malapit talaga ang mga loob ko sa LGBT community. Ang kwento ko po sa inyo ay magsisimula sa taon kung kailan ay hindi pa ako ipinapanganak. Taong 2000. Isang grupo ang hindi inaasahang nabuo dahil sa isang rambulan. Fiesta noon sa lugar namin at nasa kalagitnaan ng mainit na labanan ng basketball ang dalawang koponan. Mula sa magkaibang barangay nang biglang nagkainisan ng mga player na naglalaro. Biglang nagkaroon ng away sa pagitan nila hanggang sa maging ang mga nanonood ay nakisabay na rin sa gulo. Isa sa mga nanood noong araw na yon ay si Kelly na curious lang kaya sinubukang manood ng liga. Noong nagsiliparan na ang mga bato at bote mula sa kung saan-saan ay agad siyang umalis sa lugar na yon. Palabas na siya noon ng court nang isang malaking bato ang tumama sa ulo niya. Mabuti na lamang at may nakakita sa kanyang dalawang estranghero na siyang tumulong sa kanya, Papa Dudut, para maitakbo siya sa pinakamalapit na ospital. Sila ay sina Meng at si Dodge, Papa Dudut. Meng, kinakabahan ako. Kumusta na kaya yung babae? Kanina pa siya sa loob ng emergency room eh. Baka patay na? Luka-luka! Pinatay mo naman kaagad yung tao. Paano kung wala siyang pambayad kaya ayaw siyang palabasin? Pumasok na kaya tayo? Bawal nga raw. Hindi naman tayo kamag-anak eh. Di kaya nakauwi na siya? Hindi lang natin napansin? Hindi na alis yung tingin ko sa pinto ng ER na yan. Kaya alam kong hindi pa siya lumalabas. Nasa loob pa yun. Tsaka, bakit pa kasi natin siya hinihintay? Dinalan na nga natin siya sa ospital eh. Ano? Ihahatid pa ba natin siya sa bahay nila? Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nakikita na okay siya. Bakit naman? Close ba kayo? Hindi naman. Curious lang ako kung… Oh, ayun na pala siya eh. Siya yan, di ba? Oh, siya na nga yan. Halika, lapitan natin. Hello! Nandito pala kayo sa labas. Kanina ko pa kayo hinahanap sa loob eh. Akala ko umalis na kayo. Hindi kami pinapasok sa loob.
Tsaka ayaw namang umuwi nitong si Dodds hanggat hindi ka nakikitang nasa maayos na kalagayan. Ano? Kumusta ka na? Ano daw sabi sa sugat mo? Hindi ka naman ba nagka-amnesia? Hindi ako nagka-amnesia. Tinahilang yung sugat ko sa ulo tapos pinauwi na ako. Yun na yon? Hindi ka in-admit o kung ano? Hindi na raw kailangan. Binigyan na lang nila ako ng antibiotics na iinumin para hindi raw ma-impeksyon tong sugat ko. Mabuti naman kung ganon. Wala ka yatang kasama? Nasaan yung pamilya mo? Hindi mo ba sila tinawagan? Hindi na, busy yung mga yun eh. Ayoko na silang abalahin pa. Tagasan ka ba? Gusto mo samahan ka naming umuwi? Baka mamaya biglang may mangyari sa'yo sa daan. Taga rito lang din ako. Huwag niyo na ako ihatid, magta-tricycle na lang ako pa uwi. Salamat pala, tinulungan niyo ako kanina. Itong si Meng ang pasalamatan mo kasi siya yung nakakita sa'yo nung tinamaan ka ng lumilipad na bato. Salamat. Walang anuman. Masaya ako na nakatulong kami. Kaso sayang ang ganda mo, no? Sarami ng pwedeng tamaan sa noo pa. Naku, magkakaroon ng peklat yan, panigurado. Mas maganda na yung peklat kaysa internal injury. Sabi nung tumingin sa akin, mabuti na lang daw, wala naman daw akong concussion. Ano yung concussion? Hindi ko nga rin alam eh. Basta oo na lang ako ng oo kanina. Sa utak ata yun. Kapag nagkaroon ng dugo sa utak mo dahil sa pagkakabato sa'yo, hindi ko lang sigurado hula ko lang. Basta. Ang mahalaga, okay ka na. Salamat talaga sa inyong dalawa. Kung wala kayo, baka umuwi na lang ako ng sugat-sugat tong noo ko. Ano palang pangalan mo? Kelly. Tawagin niyo na lang akong Kelly. Ang ganda naman ng pangalan mo, sosyalin. Sana ganyan din pinangalan sa akin ng nanay ko. Ako kasi, Rodolfo eh. Rodolfo? Oo, pero Dodds for short. Ito namang tomboy sa tabi ko na mukhang lampasong buhok, siya si Meng. Makalampaso ka naman? Maganda kaya to nung bagong gupit. Mabilis lang talagang humaba yung buhok ko. Basta, mukha ka pa rin lampaso sa bagong hairstyle mo. Tadyakan kita dyan eh. Tara na nga. O paano yan, Kelly? Mauna na kaming umuwi. Gusto niyo bang sumabay na sa akin sa trike? Hindi na, maglalakad lang kami. Malapit lang naman bahay namin eh. O sige, mag-ingat kayo Salamat ulit. Ikaw din. Doon na nga nagsimula ang hindi inaasahang pagkakaibigan naming tatlo. Isang babae, isang bakla at isang tomboy. Sila ang tatlong magkakaibigan na sobrang saya na tignan. Pero may kanya-kanya palang madilim na nakaraan. Si Dodds ang pinakamasayahin sa kanilang grupo at lagi itong nakabungis-ngis at siyang source ng mga corny jokes na laging nagpapasaya sa araw nila. Pero sa kabila ng pagiging palatawa nito ay may malalim pala siyang pinagdadaanan. Magaslaw siyang gumalaw sa labas, bading na bading, kumikembot ang bewang at pumipilantik ang mga kamay. Pero ang hindi alam ng iba sa loob ng kanilang bahay ay nakatago pala ang totoong pagkatao nito. Hindi kasi alam ng pamilya niya na bakla siya dahil alam niyang hindi siya matatanggap ng sarili niyang pamilya. Kapag nalaman nilang siya ay binabae, lalong-lalo na ang kanyang tito. Saka lang siya nakakapagladlad kapag kasama niya ang mga kaibigan niya. Pero pagdating sa pamilya ay lalaki siya kung gumalaw. Lalaking magsalita at lalaki ding magdamit. Takot umamin si Dodds sa kanyang mga pamilya dahil noon pa man ay hindi man sinasadya ay may pagka-homophobic ang mga ito lalo na sa kanyang tiyuhin na iwas sa mga bakla. Kaya naman hindi nila masisisi si Dodds kung bakit takot siyang mag-out, Papa Dudut. Alam mo, mas maganda na umamin ka na lang sa pamilya mo. Sabihin mo sa tito mo na bakla ka para matapos na yung problema mo. Hindi yun ganun kadali. Oo, madali lang sigurong gawin sa imagination ko pero kapag totohanan na, hindi ko kaya. Hindi mo alam kung gaano kasarado ang utak ng pamilya ko. Kausapin mo na lang sila ng maayos. Sabihin mo na hindi mo na kaya magpanggap, na hindi ka masaya sa pagkukunwaring ginagawa mo. Sabihin mo sa kanila na masaya ka kapag nilalabas mo yung totoong ikaw. Hindi nga ganun kadali yun. Bakit naman hindi? Sige,
Sabihin mo nga kung ano yung mga rason bakit takot kang magladlad. Ganito kasi yon. Di ba nga maagang namatay yung tatay ko? O tapos? Tapos yung tito ko na yung nakasama ng nanay ko sa pagpapalaki sa aming magkakapatid. Yung tito kong yun, walang anak. Hanggang ngayon wala pang anak yung tito mo? Eh kasi nga baog siya. Hindi siya makabuo, kaya nga siya iniwan ng asawa niya eh. Bakit naman mas takot ka pa sa tito mo kaysa sa nanay mo? Hindi mo naman yung magulang. Wala ka na dapat pake kahit hindi ka matanggap ng tito mo. Kasi hindi ka naman niya anak. Ako na kasi yung nagsilbing anak ng tito ko eh. Dahil wala siyang anak, kami yung inalagaan niya. Tinulungan niya si nanay sa pagpapalaki sa aming magkakapatid. Ako mismo, siya ang nagpaaral sa akin. Kapag pinag-aral, bawal na magladlad. Patapusin mo kasi muna siya magkwento, Ming. Oo nga, ito kasi sabat ng sabat eh. O sige na, magkwento ka na. Ganito kasi yon. Yung tito kong gumastos sa lahat na pangangailangan ko nung bata ako. Lagi niyang binibigay yung mga gusto ko. Spoiled ako sa kanya eh. Inggit nga sa akin yung mga kapatid ko kasi mas paborito ko ng tito namin kaysa sa kanila. Yung ipon niya sa akin napunta para makapag-aral ako sa college. Sa dami niyo magkakapatid, bakit kasi ikaw pa yung naging paborito? Ang tamad-tamad mo. Eto na nga. Pangarap kasi ni tito na magkaroon ng lalaking anak. Ako lang yung lalaki sa aming 5. Kaya ako yung the chosen one. Gets ko na. Kaya pala. Pero hindi mo pa rin nasasagot yung tanong kung bakit takot kang umamin sa tito mo. Hindi pa kasi ako tapos mag-storytelling. Excited ka masyado eh. O sige, tuloy mo na. Hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral. Tumigil ako kasi nga lagi akong bagsak. Alam mo yan, Meng. Oo, alam ko. Bobo ka eh. Uy, grabe ka naman, Ming. Totoo naman yun, alam ko yun. Tanggap ko na mahina talaga utak ko. Tuloy mo kwento mo. Dami pa kasing sinasabi. Tapos nahiya na ako na nasasayang lang yung pera ng tito ko. Kaya tumigil na ako. Alam ko disappointed siya sa ginawa ko pero pinatawad niya ako. Sabi ko babawi ako sa kanya. Pero hanggang ngayon, 27 na ako. Wala pa rin akong trabaho. Alam mo, paligoy-ligoy ka kung magkwento eh. Diretsahin mo na lang kami. Wala akong oras para makinig sa malamag pa kailanman mong storya. Oo na, eto na. To make it short, isa akong malaking disappointment. Hindi ko na ibigay yung mga gusto ng tito ko bilang kabayaran sana sa mga sakripisyo niya sa akin. Kaya ayaw mo siyang ma-disappoint ulit kapag nalaman niyang bakla ka. Oo, ganun lang nga. Pero paano mo naman masisiguro na madidismaya siya kapag nalaman niyang bakla ka? Ay nako, kapag nakilala mo yung tito ko, allergic yun sa mga bakla. Hindi ko alam kung bakit ba yun galit na galit sa mga bakla. Basta isinusumpa niya mga katulad ko. Baka naman ikaw yung magpapabago sa isipan niya kung sakali. I doubt, hindi yan mangyayari. Kaya itatago mo na lang yung totoo forever. Parang ganyan na nga mangyayari. Kapag takot yung si Dodds, hindi niya talaga gagawin kahit ano pang mangyari. Sana masabi mo rin sa kanila ang totoo balang araw. Basta, nandito lang kami ni Meng para sa'yo. Salamat. Ang sweet nyo talaga. Promise, kapag buo na yung isip ko, aamin din ako sa kanila. Isinapuso naman ni Dodds ang mga payo sa kanya ng mga kaibigang sina Kelly at Meng. Araw-araw ay ipinapanalangin niya na sana'y makabuo na siya ng tapang para umamin sa mga magulang niya, lalong-lalo na sa tiyuhin niya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na yon, Papa Dudut. Tuwang-tuwa at todo support pa sina Kelly at Meng noong araw na nakapagpasya na si Dodds na umamin sa pamilya niya. Umaasa sila na sana'y matatanggap na siya ng kanyang pamilya nang sa ganon ay makalaya na siya sa wakas. Pagka-uwi sa bahay, pagkatapos nilang maghapunan ay kinausap ni Dodds ang kanyang ina kasama ang tito niya. Kabado man at takot ay ibinunyag niya sa kanila ang totoong sexuality niya. Pero taliwas sa inaasahan ay hindi naging maganda ang pagtanggap nila sa katotohanang binanggit ni Dodds. Sobrang nandiri daw ang tito nito sa kanya. Nagalit pa ito at pinapabawi ang mga sinabi ni Dodds pero pinanindigan niya ang ginawa niyang paglaladlad. Ang gabing yon ay nauwi sa sigawan at iyakan matapos siyang bugbugin ng kanyang tito. Ang malala ay wala man lang ginawa ang nanay niya para pigilan ito dahil maging siya ay hindi pabor sa pagiging bakla ng anak nito.
Bukod sa mga masasakit na suntok at sipa, mas nasaktan si Dodds sa mga binitawang salita ng kanyang tito. Mas gugustuhin na lang daw nitong mamatay si Dodds kesa maging isang bakla. Sa sobrang lungkot ay tinutuon ni Dodds sa mga sinabi sa kanya ng tito niya, Papa Dudut. Nabalitaan na lamang nila Kelly at Meng isang araw na si Dodds ay tumalon sa isang tulay para wakasan na ang kanyang buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabuti na lamang at saktong pagtalon ni Dodds sa tulay ay isang motorista ang nakakita sa kanya. Agad na naghanap ng tulong ang taong nakasaksi sa ginawa ni Dodds at nirescue siya nito. Ang problema, ng mga panahon na yon ay walang masyadong tubig ang ilog na tinalunan ni Dodds at tumama ang katawan nito sa mga batuhan sa lupa. Sa lakas ng impact ay nagkaroon ng bali ang katawan ni Dodds at nabalian siya sa paa, kamay at matindi rin ang sugat na tinamo nito sa ulo at sa kanyang mukha. Noong nalaman ng pamilya ni Dodds ang nangyari ay labis ang pag-aalala nila. Halos mahimatay noon ang nanay niya sa ospital nung nakita nito ang sitwasyon ng kanyang anak. Ganun pa man, kahit na nasa bingit na ng kamatayan noon si Dodds ay matigas pa rin ang puso ng kanyang tito ni hindi niya ito nilapitan. Nakatayo lamang siya sa gilid habang pinagmamasdan ang nag-aagaw buhay niyang pamangkin. Doon na nagsimulang mag-away ang mga nanay at tito ni Dodds. Para sa kanyang ina ay mas mahalaga ang buhay ng kanyang anak kesa sa sexualidad nito. Mas kakayanin daw niyang tanggaping bakla ang anak niya kesa malamang isa na itong malamig na bangkay. Sa kabilang banda ay ayaw pa rin paniwalaan ng tito nito na bakla si Dodds. Ang ginawa ng nanay niya ay binantayan at pinagbantaan niya ang sarili niyang kapatid na kapag sinaktan niya ulit si Dodds ay siya na mismo ang makakalaban nito. Ilang linggo matapos mangyari ang pagtatangka ni Dodds ay naging maayos din ang lagay nito. Never siyang iniwan ng mga kaibigan niyang sina Kelly at Meng, Papa Dudut. Anong balita? Hindi ka pa ba madi-discharge? Wala pa raw yung doktor ko eh. Bukas pa raw darating. Gusto niya munang i-check yung records ko bago niya ako pauwiin. Nye, bakit daw? Ewan ko. Wala ata siya ngayon dito. May pinuntahan daw na seminar sa Maynila. Ayos! Rason lang nila yan para pahabain pa yung stay mo rito sa ospital. Alam mo na, mas matagal, mas maraming bayarin. Nabobore na nga ako rito eh. Kahapon pa ako nagre-request na ma-discharge kasi nag-aalala na ako sa babayaran namin dito sa ospital. Oo nga, saan kayo kukuha ng pambayad dito? Nagdedelihensya na si nanay ng pambayad. Nagsabi naman si tito na tutulong daw siya sa gastusin. Speaking of tito mo, anong update sa kanya? Galit pa rin ba siya sa'yo? Hindi pa rin niya ako pinapansin. As in? Simula nung umamin ka sa kanya, hindi ka pa rin niya kinakausap? Hindi pa. Sabi ko sa inyo eh. Allergic yun sa mga bakla. Tigas din naman talaga ng puso ng tito mong yun ah. Eh yung nanay mo, yung mga kapatid mo. Tanggap na nila ako. Napilitan sila eh. Talagang kailangan ko pang tumalon sa tulay para matanggap nila ako. Nakakalungkot naman. Bakit kaya may mga taong ganun no? Galit sila sa mga bakla. Mga insecure lang yung mga yun. Ayaw nila makakita na masaya ang isang tao. Wala ka namang ginagawang masama. Wala ka namang inaapakang tao. Kaya bakit galit na galit sila? Hindi ko magets. Ikaw kasi open-minded ka. Ewan ko lang yung iba. Yung utak nila, utak 70s pa rin hanggang ngayon. Masyado kasing conservative ang mga Pinoy kaya ganun. Hirap na hirap tayo mag-adjust sa mga pagbabagong nakikita natin. Nakakalungkot lang na kailangan nyo pang itago yung totoong pagkatao nyo para lang matanggap kayo ng mga tao. Maiba tayo. Ano naman pakiramdam mo ngayong nakapag-out ka na? Ako? Masaya na medyo malungkot. Masaya kasi
Alam na ng pamilya ko ang totoo. Malungkot kasi, ayun nga, nagkatotoo yung hinala ko. Hindi nila ako tanggap. Hayaan mo, pagtagal, unti-unti ka rin nilang matatanggap. Siguro nagulat lang sila sa nalaman nila, pero sigurado ko natatanggapin ka rin nila kung sino ka. Kasi kadugo mo sila eh. Di natin sigurado. Yung tito nga niya, hindi pa rin nagbagong isip kahit na muntik na mamatay tong baklang to eh. Yun yung masakit eh. Kung sino pa yung taong ayaw kong ma-disappoint, siya pa yung sobrang disappointed sa akin. Ibig sabihin nun, hindi ka niya mahal. Kasi kung totoong mahal ka niya at kung talagang tinuturing ka niyang anak, tatanggapin ka niya kahit bakla ka pa, o manananggal o mukhang ipis. Bigyan mo na lang muna siya ng oras para makapag-isip-isip. Favorite ka niya eh. Hindi ka nun matitiis. Tingnan mo nga, tumulong pa siya sa mga bayarin niyo dito sa ospital, diba? Kaya nga mas nahihiya ako eh. Dismayado na nga sila, napag-gastos pa sila. Tanga ka rin kasi. Sino ba nagsabi sa'yo na tumalon ka sa tulay? Malay ko ba na may tutulong sa akin? Kung natuluyan lang sana ako, di sana wala na silang gastos. Hoy! Yan ang wag na wag mo nang uulitin. Pasalamat ka, naka-dextrose ka pa. Matagal ka na dapat namin binatukan ni Ming dahil sa ginawa mo eh. Oo nga, may patalon-talon pa sa tulay. Feeling mo ikaw si Darna? Huwag mo nang uulitin yun ha. Oo na, hindi na. Sorry kung pinag-alala ko kayo. Basta, tandaan mo, nandito lang kami na pwede mong matakbuhan kapag nangailangan ka ng masasandalan. Salamat. Ganon na nga ang nangyari, Papa Dudut. Sa takot na baka magkaroon sila ng hidwang magkapatid ay hindi na ulit sinaktan si Dudes ng kanyang tito. Ang problema ay wala na silang imikan simula noon. Hindi na siya pinapansin ng kanyang tito at ni hindi siya matignan nito o malapitan. Iniwasan siya nito na para bang may nakakahawa siyang sakit. Yun ang tiniis ni Dudes sa mahabang panahon, kapalit ang pagkakalaya nito mula sa pagpapanggap. Sa kabilang banda, kung nahirapang magdadlad si Dudes ay kabaligtaran naman ito si Meng. Si Meng ay very open sa sexuality niya. At sa katunayan nga, Papa Dudut, nung unang nakilala ni Kelly si Meng ay inakala niyang lalaki ito dahil lalaking lalaki na talaga ang datingan niya. Tanggap kasi ni Meng ng kanyang pamilya pero may isang kondisyon ang kanyang lola. Bawal siyang magnobya. Nang mga panahon na yon ay okay lang naman para kay Meng ang naging kondisyon ng kanyang lola. Ang importante para sa kanya noon ay ni-express na niya ang tunay niyang pagkatao. Pero nagbago ang lahat nung nagsimulang mahulog ang loob ni Meng sa isang babae. Kahit na nangako siya sa kanyang lola na hindi siya magjojowa ng babae ay naglakas loob pa rin siyang ligawan ng babaeng nagugustuhan niya. Mabuti na lamang at ginawa niya yon dahil agad din naman siyang sinagot ng babaeng yon, Papa Dudut. Sa tingin nyo, magugustuhan kaya to ng girlfriend ko? Ano yan? Anting-anting? Sira ulo, kwintas to. Ireregalo ko sa birthday ng baby loves ko. Ang sweet naman. Magugustuhan niya yan. Maniwala ka sa akin. Alam mo kung ano mas magugustuhan niya kesa dyan sa kwintas na mukhang binili mo lang sa tabi-tabi? Ano? Ano pa mas gaganda kaysa rito, Aber? Kapag niligal mo na siya sa pamilya mo. Ha? Anong ibig mo sabihin sa niligal? Kapag ipinakilala na niya yung GF niya sa pamilya niya. Ah, ganun pala ibig sabihin nun. Oo nga, bakit nga ba hindi mo pa siya pinapakilala sa pamilya mo? Hindi pwede. Bakit naman hindi pwede? Hindi siya matatanggap ng lola ko. Ha? Akala ko ba tanggap ka na niya kahit na tomboy ka? Tanggap nga siya, pero bawal naman siya makipagrelasyon. Ay talaga? Oo, yun ang usapan namin ng lola ko. Gawin ko raw kung anong gusto kong gawin. Basta wag lang daw ako makikipagrelasyon sa kaparehong kasarian. Bakit naman? Anong dahilan niya? Sabihin na lang natin na daig pa ng lola niya yung mga madre. Madre? Paanong madre? Di ko gets. Si lola kasi, taong simbahan yun. Umiikot ang mga opinyon at paniniwala niya sa kung anong nakasaad sa Biblia. Nagulat nga ako na tinanggap niya akong lesbiana eh. Pero bakit nga bawal?
Kasi nga ang nakalagay sa Biblia, ang babae ay para sa lalaki at ang lalaki ay para sa babae lamang. Hindi pwedeng ma-inlove si Juan kay Juan. Bawal magrelasyon si Juanita at Juanita. Dapat Juan at Juanita lang ang pwedeng magkatuluyan. Kaya mo naman pala sinisikreto yung girlfriend mo. Yan yung lagi nilang pinag-aawayan na magjowa eh. Ang sakit kaya kapag tinatago ka ng karelasyon mo. Kaya naiintindihan ko rin yung jowa mo eh. Siya pang kinampihan mo kaysa sa akin? Syempre naman. Nire-respeto ko lang talaga yung kagustuhan ng lola ko. Tinanggap niya ako kung ano ako. Kaya kailangan ko rin tanggapin kung ano yung gusto niya. Parang give and take lang. Kahit na hindi ka masaya? Sino nagsabing hindi ako masaya? Masaya ako kasi may girlfriend ako, no? Ang tanong, yung girlfriend mo masaya ba? Bakit yung ba ako pinagkakaisahan? Hindi pa pwede maging masaya na lang kayo para sa akin? Gusto lang namin na maging malaya ka na ng tuluyan. Parang parang aso na nakatali. Tanggap ka nga, pero marami namang bawal. Hindi nyo kasi ako naiintindihan eh. Yung lola ko ang nagpalaki sa akin. Siyang kumupkup sa amin magkakapatid nung naulila kami. Ayokong kalimutan yung mga sakripisyo niya sa amin. Kaya yung konting hiling niya na bawal mag-girlfriend, gusto kong sundin yun. Hindi mo naman sinunod eh. Oo nga, nag-girlfriend ka pa rin kahit bawal. Basta ang mahalaga, hindi niya alam. Ayan tayo eh. Okay lang basta hindi mahuli, ganun. Ganun na nga. Kaya sa halip na problemahin niyo ako, tulungan niyo na lang ako mag-isip kung anong ireregalo ko sa girlfriend ko. Ano bang maganda? Maganda naman yung kwintas ah. Ay wag! Baka maging single ka niya nang wala sa oras kapag yan ang binigay mo sa jowa mo. Halika, samahan niyo ako at maghahanap tayo ng magandang regalo. Sa kasamaang palad ay hindi nagtagal ang relasyon ni Meng at ng girlfriend nito. Ayaw talaga noong sabihin ni Meng sa lola niya na may karelasyon siyang babae, kaya iniwan siya ng kanyang nobya. Naging sawi siya sa pag-ibig pero hindi siya nagpadaig. Nasaktan siya pero hindi niya hinayaang magupo siya ng kalungkutan dahil alam niyang marami pa siyang ibang babae na makikilala. Papadudod sa mga sumunod na taon ay maraming naging girlfriend si Meng at lahat ng yon ay patago. At dahil patago ang mga naging relasyon niya ay walang nagtagal sa mga ito dahil mahirap din namang makipagrelasyon ng pasikreto. Ilang beses umiyak si Meng sa mga kaibigan niya at lagi siyang pinapayuhan nila, Kelly at Dodds, na kausapin na lamang ng maayos ang lola niya para payagan na siyang magjowa dahil matanda naman na siya. At kaya na niyang magdesisyon para sa sarili niya. Sa huli naman ay sinunod din ni Meng ang payo ng mga kaibigan niya. Pagod na siyang maghanap ng kasintahan at pagod na rin siyang masaktan. Kaya naman hiniling niya sa kanyang lola na kung pwede ay payagan na siya nitong sumaya at magkaroon ng sariling love life. Laking gulat ni Meg nung walang kaabog-abog ay pumayag ang lola nito sa kahilingan niya. Pinayagan na si Meg na makipagrelasyon. Pero sa isang kondisyon, kailangan niya munang maghanap ng maayos na kabuhayan o trabaho. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At yun na nga naging next mission nila Kelly at Dodds. Tinulungan nilang maghanap ng trabaho si Meng para sumaya na ito at maging malaya pagdating sa pag-ibig. Mula sa paggawa ng resume hanggang sa pagpunta sa mga establishments para makapag-apply ay inisa-isa ng 3 ang buong bayan nila para maihanap si Meng ng trabaho. Sa gitna man ng tirik na araw o malakas na ulan ay hindi nagpatinag ang 3 sa sungit ng panahon. Hindi nga naglaon ay nakapasok si Meng bilang sales clerk sa isang auto shop sa tulong ni Kelly at ginamit nito ang koneksyon niya para matulungan si Meng. Ang koneksyon na yon ay walang iba kundi ang boyfriend niyang si Jerome. Pinakiusapan nila ang kaibigan ni Jerome na nagmamay-ari ng auto shop para mabigyan ng trabaho si Meng. Nang mga panahon na yon ay walang kamalay-malay sina Meng at Dodds na may boyfriend na pala ang best friend nila. Kaya laking gulat nila noong nabanggit nito ang tungkol kay Jerome. Unang nagkakilala sina Kelly at Jerome noong minsang inutusan siyang kunin ng order na helmet ng kanyang amo sa pinagtatrabahuhan niyang bahay.
Sa auto shop na pinuntahan niya ay doon niya nakilala si Jerome na nakatambay lang noon sa lugar na yon. Nakipagkwentuhan ang binata sa kanya hanggang sa nagkapalitan sila ng mga personal na impormasyon. Niligawan siya ni Jerome at kalaunan ay sinagot din siya ni Kelly, Papa Dudut. Nandito lang pala kayo. Kanina pa ako nag-aantay sa tambayan natin. Wala akong oras para tumambay ngayon. Bakit? May lakad ka ba? Ba't ka nakabihis? Ngayon yung first day niya sa trabaho. Hindi mo maalala? Ikaw pa nga nagpasok sa kanya eh. Ngayon na ba yun? Sorry, nawala sa isip ko. Pakisabi pala sa jowa mo, salamat sa tulong niya ha. Ano na nga ulit yung pangalan nun? Jerome. Ayun, Jerome. Pasabi kay Jerome na salamat. Malaking tulong to para sa akin. Kasi papayagan na ako ni Lola na mag-girlfriend sa wakas! Wala yun. O Dodds, baka malaglag yung mata mo sa kakairap. Ano namang iniirapan mo dyan? Alam mo, Kelly, nagtatampo kami sa iyo ni Meng ngayon. Ha? Bakit naman? May nagawa ba akong masama? Hindi mo alam? Hindi mo talaga alam? Hindi. Ano ba yun? Kung ano man yung nagawa ko, sorry. Alam niyo naman na mahal ko kayong dalawa eh. Hindi ko kayo kayang saktan, no? Naku! Huwag mo nang intindihin tong baklang to. Masama loob niyan kasi hindi mo raw pinakilala sa amin yung boyfriend mo. Si Jerome? Hala, sorry. Medyo komplikado pa kasi yung relasyon namin ngayon eh. Paano ang komplikado? Hindi ko ma-explain eh. Parang kami na hindi. Kayo na hindi? Ano kaya yun? Ganito kasi. Niligawan niya ako, diba? Mhm. Siyempre, sinagot ko siya kasi gwapo naman. Pero nung naging kami na, parang hindi ko naman siya boyfriend kung umasta. Paano mo nasabing parang hindi mo boyfriend? Mas marami pa siyang oras sa mga kaibigan niya kaysa sa akin eh. Ilang taon na ba yung Jerome na yan? 20. Ang bata naman? Hindi ko alam na tirador ka pala ng mga bagets ha? Kaya nga parang hindi kami seryoso. Pinupuntahan niya lang ako kapag trip niya. Kung hindi ko pa siya dinadalaw, hindi pa kami magkikita eh. Ah, alam ko kung anong tawag dyan. Ano? Trophy girlfriend. Trophy girlfriend? Ano yun? Di ba ang trophy dinidisplay? Parang ganun ka lang sa kanya. Display ka lang bilang girlfriend niya. Ouch! Sakit naman nun. Ganun ba yun? Ganun yon. Basta. Nagtatampo pa rin ako sa'yo. Sorry na, patawarin mo na ako. Di mo ako madadaan sa mga pa-cute mo. Ipapakilala na lang kita sa tropa niya, gusto mo? Talaga ba? Pogi ba? Anong pangalan? Mas matangkad ba kaysa sa akin? Ang landi! Shush! Tumahimik ka dyan. Ayusin mo na lang yung itsura mo. Baka ma-first day, last day ka sa trabaho kapag mukha kang gusgusin. Okay naman tong damit ko ah. Mag-tuck in ka kaya para disente ka tingnan. Ayoko nga. Guys, para makabawi ako, may sasabihin ako sa inyo. Ano yon? Since hindi ko nasabi sa inyo yung tungkol sa amin ni Jerome, babawi ako. Kayo ang unang-unang makakaalam nitong sikreto kong to. May sikreto ka na naman? Napakamalihi mo naman. Ano yon? Dapat mas maganda yung sikretong sasabihin mo kaysa kay Jerome ha? Buntis ako. Ha? Totoo ba? Buntis ka? As in may baby sa tiyan mo ngayon? Oo, magkakaanak na kami ni Jerome. Kung gaano kasaya sina Meng at Dodds nang nalaman nilang buntis si Kelly ay kabaligtaran naman ito ang naging reaksyon ng mga taong itinuturing na pamilya ni Kelly. Hindi sila masaya sa nalaman nilang balita pero hindi rin naman sila nagalit. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay hindi naman talaga totoong kamag-anak ni Kelly ang mga taong kumupkop sa kanya. Amo sila ng nanay niyang dating kasambahay. 5 years old lamang siya noong nagtrabaho bilang kasambahay ang nanay nito. Dahil stay-in ang kanyang trabaho ay kinailangang sumama ni Kelly sa nanay niya dahil walang ibang magbabantay sa kanya. Pareho silang iniwan ng tatay niya at wala naman silang malapit na kamag-anak kaya dadalawa na lamang sila sa buhay noon.
Bilang nakikituloy lamang si Kelly noon sa mga amo ng nanay niya ay pinilit niyang magtrabaho na rin kahit musmos pa lamang. Tinutulungan niya ang nanay niya sa mga trabaho tulad ng paglalaba, pagluluto, paglilinis ng bahay at kung ano-ano pa. 5 taon nang lumipas. 10 years old lamang noon si Kelly noong biglang namatay ang kanyang nanay. Nilooban ang bahay ng amo nila ng laban ng nanay ni Kelly at nasaksak siya sa tagiliran na kinamatay nito. At dahil walang ibang mapupuntahan ay kinupkop si Kelly ng kanyang mga amo. Siya ang pumalit sa trabaho ng kanyang nanay mula noong 10 taong gulang siya hanggang noong tumanda na at nabuntis ay naging kasambahay siya sa naturang tahanan. Hindi gusto ng mga amo ni Kelly ang balitang buntis siya dahil ayaw na raw nilang maulit pa ang nangyari noon. Baka kapag may nangyaring masama kay Kelly ay sa kanila na naman mapunta ang anak nito. Bagay na hindi nila gustong mangyari. Papa Dudut. Asan na ba si Ning? Gutom na ako. Baka mamaya hinahanap na ako ng amo ko. Sabi niya lalabas siya ng alas 4 eh. Ang tagal naman. Ay, maiba tayo. Talaga bang hindi na nagparamdam sa'yo si Jerome? Hindi na. Simula nung nalaman niyang buntis ako, bigla na lang siyang nawala. As in? Wala nang komunikasyon? Wala na. Zero communication. Nakakaloka naman yung boyfriend mo. Saan naman kaya yun nagtatago? Ewan ko nga eh. Nakarinig lang ng salitang buntis, bigla na lang nawala. Teka, ayan na si Meng. Tanungin natin kung tumambay ba siya dito sa auto shop. Di ba magkaibigan yung boss ni Meng tsaka si Jerome? Oo, magtropa sila. Uy! Kanina pa ba kayo? Sorry, kaalis lang nung huling customer ko eh. Oo, kanina pa kami rito. Gutom na kami. Uy Meng, anong balita sa boyfriend ni Kelly? Nagpupunta ba siya rito? Wala eh, hindi pa rin siya nagpapakita. Nakikibalita nga rin ako sa boss ko kung may alam siya sa kaibigan niya. Pero ayaw niya magsalita eh. Ayaw daw niya madamay sa gulo. Hindi na talaga magpapakita yon. Dito tambayan nila magbabarkada eh. Kung hindi na siya nagpupunta rito, ibig sabihin nun, ayaw na talaga niya magpakita sa akin. Ang gago naman nun. Matapos magpakasarap, tatakbuhan ka. Hayaan niyo na, hindi ko naman siya kailangan eh. Kaya kong alagaan tong anak ko ng mag-isa. Sinubukan mo ba siyang puntahan sa bahay nila? Oo, ilang beses na ako nagpunta doon pero ayaw niya talaga magpakita sa akin. Pati mga kamag-anak niya, tinatago siya eh. Bahala siya. Gawin niya kung anong gusto niya. Hindi siyang pinoproblema ko ngayon. May iba ka pa bang problema? Ano pang problema mo maliban sa boyfriend mo? Pagkapanganak ko, kailangan ko na raw umalis sa mga amo ko. Ha? Pinapalayas ka na? Bakit naman? Natatakot sila na baka maulit-ulit yung nangyari kay nanay. Baka daw bigla rin akong mamatay. Ayaw na nilang kumupkup ng bata. Grabe naman yung mga amo mo. Patay agad? Saan ka titira ngayon yan? Yun nga ang problema ko. Kailangan ko maghanap ng malilipatan. Kung malaki lang sana yung bahay namin, pwede kitang kupkupin dun eh. Kaso ang dami na namin kaya sorry, wala ako may offer sa'yo. Hindi rin pwede sa amin kasi maliit lang ang bahay namin eh. Hindi ko naman sinasabi to para makitira ako sa inyo. Siyempre, ayoko rin namang maging pabigat lalo na't magkakaroon na ako ng anak. Kaya ko namang maghanap ng malilipatan. May ipon naman ako eh. Hayaan mo, tutulungan ka namin maghanap ng murang malilipatan. Tama, tinulungan mo ako makahanap ng trabaho. Kaya tutulungan din kita maghanap ng bago matitirhan. Salamat. Kayo na lang talagang natitirang pamilya ko eh. Alam nyo, gawin ko kaya kayong ninong at ninang ng anak ko. Talaga? Ay, gusto ko yan! Ikaw, Meng, okay lang ba sa'yo? Oo naman. Yan ang kauna-unahang inaanak ko kung sakali. Wala nang bawian na. Kayo ng ninong at ninang ng anak ko. Maliit na bagay. Reregaluhan lang namin siya kapag birthday at Christmas, di ba? Yun lang naman ang role ng ninong at ninang eh. Hindi kaya. Hindi lang naman yun ang trabaho ng ninong at ninang eh. Siyempre, tutulungan nyo rin akong gabayan yung bata sa paglaki niya. Yun lang? Madali lang yun. Kami pa ba ni Dodds? Yakang-yaka namin yan. Salamat talaga. Paano na lang ako kung wala kayo?
Ganon na nga ang nangyari pagkapanganak ni Kelly ay pinaalis na siya ng mga amo niya. Okay lang yon dahil nakahanap naman siya kaagad ng malilipatan sa tulong ng mga kaibigan niya. May ipon din siya kaya hindi problema para kay Kelly ang buhay nila ng kanyang anak sa mga susunod na buwan habang siya ay naghahanap ng bagong trabaho. Naging maayos naman ang buhay ni Kelly sa mga sumunod na taon dahil na rin sa tulong at suporta ng kanyang mga kaibigan. Hindi na niya hinabol pa si Jerome dahil alam niyang magsasayang lamang siya ng oras kapag ginawa niya yon. Masaya na siya na dalawa lang sila ng anak niya dahil nandyan naman sina Meng at Dodds na handang umalalay sa kanya. Ako ang anak ni Kelly, Papa Dudut. Pinangalanan nila akong Sadie na ang ibig sabihin ay prinsesa. Isa akong prinsesa na may 3 magulang, sina Mama Kelly, Mommy Dudes at Daddy Meng. Pero sa kasamaang palad ay nalagasan ng isa ang mga magulang ko nung ako ay 3 years old pa lamang. Habang pauwi sa trabaho si Mama Kelly ay nabangga siya ng isang tricycle. Tumilapon siya sa kalsada at nagulungan ng van. Hindi na siya naitakbo pa sa ospital at diniklarang dead on the spot. Bilang ninong at ninang sina Mami Dudes at Daddy Meng ay inampun ako dahil wala na akong iba pang mga kamag-anak na mag-aalaga sa akin. Silang dalawa na ang kinalakhan ko. Si Dudes ang naging nanay at si Meng naman ang naging tatay ko at wala akong memorya kay Mama Kelly, Papa Dudut. Tanging ang mga kwento lang nila Dudes at Meng ang nagsilbing ala-ala ko sa nakaraan ko. Ngayong Pride Month ay gusto kong pasalamatan ang 2 taong nagmahal sa akin ng higit pa sa anak. Gusto kong ipagmalaki sa buong mundo sina Dudes, ang lalaking tumayo bilang ina ko at si Meng ang babaeng nagsilbi kong tatay. Papa Dudut, dito na po natatapos ang kwento ko. Sana'y nagustuhan ninyo ang sulat ko. Happy Pride Month sa mga listeners na mga parte ng LGBT community. Maraming salamat Barangay LS sa pagkakataon na ito at mabuhay po ang Barangay Love Story. Salamat sa pag-ere ng mga kwento ng mga kabarangay na sobrang makulay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sadie. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.